Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan na mula sa Diyos ng ating Ama at kay Hesukristo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, Huwebes matapos ang dakilang kapistahan ng Pentecostes, ay atin po ngayong ipinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggan at dakilang pari. Sa ating ding pagdiriwang ng araw ng ating kasinran, ating hilingin sa Panginoon ang grasya na gamitin natin ang ating kalayaan sa daanan ng kabanalan at kabutihan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan po natin ang ating mga pagkukulang at humiling ng awa at patawad sa ating Panginoon. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ay tagahilom ng aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, anong sa lugar ng harapan, sinasaglaan sa dakilang kalwalhatian, Panginoon Diyos sa ilang langit, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan sa himulan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ang nananulog sa banal ng Ama. Aawa ka sa amin, pinangangalan, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong taong namatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon.
Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. At narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming sususugin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan sa matuwid na landasi, doon ako'y inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may hadlang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikitang ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Magsitayo ang lahat. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapootan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinilaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa sila lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan din nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po mga minamahal kong kapatid. Sa ngalan po ni Monsignor Rolly at ng buong Manila Cathedral Community, nais po naming tanggapin at batiin ng isang mainit na pagtanggap kayo pong mga peregrino ngayong ating open house, ngayong araw ng kalayaan at sa patuloy nating pagdiriwang ng ating taon ng Jubileo. Maligayang pagdating po sa Manila Cathedral. Palakpakan po natin ang bawat isa. Mga minamahal na kapatid, niloob po marahil ng Diyos na ipagdiwang po natin ang araw ng ating kasarinlan o araw ng kalayaan sa araw kung saan ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo bilang walang hanggan at dakilang pari. Kalayaan at sa araw na ito pinagdiriwang natin ang pagkapari ng ating Panginoon. Marahil magandang ipagdiwang din natin ang ating sariling pagkapari na ating tinanggap nung tayo'y bininyagan. Dahil napakagandang laman o napakagandang saloobin ng pagkapari ni Jesus ang grasya ng kalayaan.
At gayon din sa ating pagkapari, napakagandang loobin o diwa ng ating kaparian o ng ating pagkapari ang biyaya ng kalayaan. Dalawa pong kwento ang inilahad sa atin ngayon sa pagtawag kay Isaías bilang propeta. Sa buong kalayaan ni Isaías, kanyang tinugon ang tawag ng Diyos na maging lingkod niya at upang siya din ay isugo. Sa kabilang banda ating pong narinig sa ating mabuting balita ang napakagandang panalangin ni Jesus. Tinatawag nga po itong the high priestly prayer of Jesus. At sa buong laya ng kanyang kalooban, isa lamang ang natitiyak kay Jesus. Ang kapakananan ng kanyang mga alagada, ang kabanalan nating lahat, at ang kabutihan nating lahat. Dito mga kapatid, makikita natin na ang kalayaan ay magandang tulay sa tunay na kabutihan at kabanalan. Ginamit ni Isaías, alam ni Jesus ang biyaya ng kalayaan na ito para tumugon sa Diyos at para isipin ang kapakanan ng kanyang mga alagada. At bilang mga Pilipino, hindi lang po tayong mga natitipon, nagsisimba ngayon, kundi sa ating lahat na nagdidiwang ng ating araw ng kalayaan. Nagagamit pa ho ba natin ang kalayaan na ito para maging mabuti at banal ang tao? Kalayaan ninyo na tumugon kayo sa tawag ng Diyos na magsimba. Ikababanal at ikabubuti po ninyo at natin ito. Kalayaan na araw-araw bumabangon tayo para magsikap, para mag-aral, magtrabaho, tumuklas sa buhay na ito. Ayan, nakababanal at nakabubuti iyan. Pero wag ho tayong magbulag-bulagan sa mga taong malaya daw. Pero kita na yung nangyayaring masama. Kita ng merong mali. Pero pinagtatakpan. Merong mga taong malaya daw sila. Baka nga ho nagdiwang pa yan kanina o ngayong araw na ito. Pero anong nakikita natin? Paborituhan tayo dahil malakas ako, sa akin ka. Hindi kita tataksilan dito. Padrino kung padrino. Mali na nga ho eh. Di na ho nga tayo bulag doon sa mga kamaliang iyon. Pero wag ka, kalayaan na ang ginamit para hindi maging mabuti at hindi maging banal. Buong pusong iniunat ni Jesus ang kanyang kamay upang mapabanal, upang maligtas, at upang mapabuti tayo. Tayo pong may kalayaan. Saan po natin ginamit ang biyayang ito para maging banal at maging mabuti ho tayong mga tao? Madaming mga malayang tao na hindi na naging mabuti, hindi na naging banal, hindi naging maayos dahil sa maling paggamit at pagharap ng kalayaan. Sa araw na ito mga kapatid, dalawang napakamahalagang biyaya ang ibinibigay sa atin. Ang kalayaan at ang pagkapari ng Panginoon. Ang kalayaan, ang kanyang buong puso, sasabihin nga ng pari mamaya, bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Kaya po narito tayo at buhay, banal at mabuti. Biyaya po ng Diyos sa atin, pinagpapasalamat po natin na ang kalayaan sa araw na ito upang gamitin ang kalayaan sa tunay na kabanalan
at sa tunay na kabutihan. Magsitayo ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng pag-aalay para sa ating sambayanan, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga buhay na bato. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang banal na simbahan sa bawat lugar, naway makapag-alay ng karapat-dapat at mapitagang pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng nagtitipon sa simbahang ito, naway makatagpo ng pagpapala at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangalaga sa sakristiya at ang mga tungkuling pangalagaan at linisin ang simbahan, naway magtiyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat santuaryo ng Diyos, naway lagi nating igalang at pagpapitagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagbibigay ng tulong at lahat ng mga yumaong sumamba sa loob ng simbahang ito, naway magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, atin pong itaas sa Diyos ang lahat ng mga panalangin iniaalay sa misang ito. Kalakip ang ating mga sariling kahilingan at ang ating panalangin para sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang ng pag-aalay ng sambayanang ito, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng aming pamayanang muling natitipon sa harap ng iyong dambana. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo, mga minamahal kong kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Heso Kristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito. At kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leona na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni na San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay, ang banal na paghahain na aming ipinagdiwang at tinanggap, upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, ang amin pong taus-pusong pagbati at pasasalamat sa inyo pong presensya ngayong araw na ito ng ating annual open house. Kaya po muli, sa ngalan po ni Monsignor Rolly at ng aming mga kasama dito sa Manila Cathedral, ang aming mga staff at ang aming mga lingkod, maligayang pagdating po dito sa Manila Cathedral ngayong ating open house at ngayong Jubilee Year. Palakpakan po muli natin ang bawat isa. Atin din pong pasalamatan ng ating mga Manila Cathedral servants sa kanilang presensya ngayong araw na ito. Alam ko pong holiday, pero naririto po sila para samahan tayo sa ating pong open house. Maraming salamat po, Manila Cathedral servants and staff. At sa ating pong mga tour leaders at ang ating mga mangunguna sa open house, maraming salamat po sa inyo. Iba po ay nagsimba na rin kanina. Matapos po ng misa, ang amin lang pong hiling na hayaan nyo po munang ma-settle down po ang ating mga lugar, lalo't higit po ang santuario, upang ipagpapatuloy po natin ang open house ngayong hapong ito. No? Kaya relax lang po muna kayo at amin lang pong aayusin muna po ang bahay. Pagsapit po ng ikatatlo ng hapon, magkakaroon po muli tayo ng guided tours. At sa mga sasama po, hiling lang po sana namin na umantabay po muna tayo kung tayo ay magsisimula sa labas o dito po sa loob ng katedral, kung tayo po ay biyayaan ng magandang panahon ngayong hapong ito. At pagsapit po ng mga alas 4:15 o alas 4:30 ng hapon, ang Philippine Suzuki Youth Orchestra ay hahandugan tayo ng ilang mga himig, at pagsapit ng alas 5 ng hapon ay gaganapin po ang isang konsyerto na pangungunahan ng mga grupong ito. Kaya po, ito po ay libre at sana po ay inyo pong tangkilikin ang mga natitirang gawain sa hapong ito. Muli po, ang amin pong pasasalamat sa inyong taus-pusong presensya at pagmamahal, at nawa po umuwi po kayo na hindi lamang nakilala ang ganda ng Manila Cathedral, kundi tayo din po ay nabuhay ng may pag-asa at muli ang kalayaang ginagamit sa tunay na kabanalan at sa tunay na kabutihan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.